Okay, bago tayo dumako sa salita ng Diyos ay ating i-declare yung pong Luke chapter 4 verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is on me. He has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight, to release the oppressed, to proclaim the year of the Lord favor. Our Lord Jesus Christ, He is the anointed one. Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Okay. Handa na po ba kayo makinig, mga kapatid? Praise God. Inyo nga muna pong kalibitin yung inyong katabi. Sabihin niyo, kapatid, tayo makikinig na salita ng Diyos. Amen? Huwag mo kong kukwentuhin. Amen? Tayo seryoso makikinig ng salita ng Diyos. Okay? Sa umaga pong ito ay, ang akin pong isi-share sa inyo ay yung topic about 3 main secrets to defeat 3 main enemies. Okay. Tignan niyo, mga kapatid. Makinig po kayong mabuti sapagkat napakahalaga po na makatch up po natin to, makuha po natin sapagkat merong 3 pangunahing sekreto para matalo natin ang 3 pangunahing kaaway. Kaya po sa oras nito, kaya maraming mga tao, even ang maraming mga mananampalataya, kasama na po ang maraming mga lingkod ng Diyos, ay patuloy po na nakagagawa ang kaaway, patuloy po siya ay talunan, at hindi po niya ma-overcome ang gawa ng kaaway sapagkat merong 3 pangunahin na ang bawat isa sa atin ay kaaway. At ito po ay galing at pakana ni Satanas. Okay, sabi po doon sa aklat ng John chapter 10, verse 10, ito po'y personal sinabi ng ating Panginoon, kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay, at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. So makikita po natin, yung tinutukoy na magnanakaw dito ay walang iba kundi si Satan. At ang pinaka-main purpose ni Satan kung bakit siya narito sa ibabaw ng mundo at nagpaparoot pa rito sa 4 na sulok ng daigdig ay to steal, to kill, and to destroy. Tandaan niyo po yan. Yan po ang pinakamatinding ginagawa ni Satan sa napakaraming tao, especially po sa bawat isang mananampalataya. Ninanakaw niya ang init, ang matinding apoy ng pagsunod at paglilingkod sa puso ng bawat isang lingkod ng Diyos at ng bawat isang mananampalataya. Pinapatay niya ang napakaalab, ang napakaapoy at napakainit na pagsunod ng buong katapatan sa bawat isang anak ng Diyos. Winawasak niya ang magandang relasyon ng pamilya, ng pagkakapatiran, ng isang kalipunan ng mananampalataya. Siya ang gumagawa ng paraan para mawasak, para ma-dissolve ang isang napakagandang relasyon ng pamilya, ng samahan, ng magkaibigan, ng bawat isang mananampalataya. Yan ang trabaho ni Satanas. Kaya kung hindi po tayo magiging matalino, kung hindi po tayo magiging laging handa, si Satanas ay laging nandyan, umaali-aligid at naghahanap siya ng mananakawan, ng masisira at ng mapapatay spiritually. Kaya po ang sabi ng 1 Peter 5:8, humanda kayo at magbantay. Ang dyablo na kaaway ninyo ay parang leong umaatungan at aali-aligid na humahanap ng masisila. Mga kapatid, kung mismo ang ating Panginoong Hesukristo, after
fasting 40 days and 40 nights. Hindi siya nangimi. Hindi nangimi si Satanas na alam niyang napakatindi ng anointing, ng power, anak ng Diyos, nag-iisang anak ng Diyos, at nag-fasting ng 40 days and 40 nights. Matthew chapter 4 verse 4. Pero hindi nangimi si Satanas na ang ating Panginoong Kristo ay i-tempt niya, tuksuhin niya. At niyo mga kapatid, how much more ikaw at ako na hindi ganung katindi ang taas ng level ng ating spirituality. Hindi ganun katindi ang ating level of prayer. Hindi ganun katindi ang ating kalagayan sa spiritual na aspeto ang hindi niya aatakihin sa bawat pagkakataon sa ating buhay. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, i-prepare po natin ang ating mga sarili sapagkat tatalunin natin ang tatlong pangunahing kaaway na po pwedeng magpabagsak sa bawat isang anak ng Diyos. Handa na ba kayo mga kapatid? Praise God. Sapagkat ito ang ating gagamitin para ang lahat ng galaw ng kaaway ay ma-overcome natin, maging victorious tayo sapagkat mapakarami nating gagawin na magagandang plano at magagandang naisin para patuloy na paglingkuran at sundin ang kalooban ng ating Panginoon. Amen. Okay. Number 1, nakauna-unahan po na pamunahing inilalagay ng kaaway sa puso at isip ng bawat isang tao, especially po, tayo po na mga nakakilala sa Panginoon, ay yung pride. Number 1 po yan, na inilalagay ni Satan sa puso at isip, ay yung tinatawag na pride. Ano po ba yung pride? Yung pagmamalaki, yung kayabangan, na kapag dumating na yung spirit of pride sa bawat isang mananampalataya, sa bawat isang lingkod ng Diyos, magagawa na niyang magmalaki, magagawa na niyang magmapuri, magagawa na niyang magmayabang sapagkat meron na siyang naaabot sa buhay. At iyan po ang kauna-unahan na itinitimo, ibinabaon ni Satanas sa damdamin at isipan at pagkatao ng bawat isa po sa atin. Ano po ang sabi ng Bible sa aklat ng unang Juan chapter 2 verse 16? Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang mahasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. So makikita po natin yung pagmamalaki, yung spirit of pride ay hindi mula sa Ama, hindi mula sa Diyos, kundi ang spirit of pride, ang pagmamalaki, ang kayabangan, ang pagmamapuri, iyan ay mula sa mundo na walang iba, ang Diyos ng mundong ito. 1 John 5:18 to 19, the whole world is under the rule of one evil. Ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan at pamamahala, pinahintulutan ng Diyos sa maiksing panahon na si Satanas na itinapon mula sa langit at narito sa mundo, ngayon siya ang namamayagpag at naghahari sa mundong makasalanan. Kaya ang spirit of pride ay patuloy niyang itinatanim, patuloy niyang ipinupunla, patuloy niyang inilalagay sa puso at isip ng bawat isang tao. At ang masakit, kung ang bawat isang tao ay nakakilala na, naglilingkod na, nagsiserve na sa Lord, matamnan siya ng spirit of pride. Dumating sa point ng buhay niya na nandun na yung kanyang kataasan. Nandun na nagmamalaki na siya. Hindi na niya pinapahalagahan ang mga bagay ukol sa Diyos. At siya'y nakapokus na sa mga bagay na makapagbibigay
ng satisfaction sa kanyang sarili. Marami pong ganyan na mga Kristiyano. Marami pong ganyan, even ng mga lingkod ng Diyos. Sapagkat naroon na po sa tugatog na meron na pong spirit of pride. At yun po pala ang isa sa pangunahin na itinatanim ng kaaway, unti-unti, hindi namamalayan, pero patuloy na nakikita po ng bawat isa at higit sa lahat ang Diyos, yung pagmamalaki na hindi na po inuuna, hindi na po sinusunod kung ano ang kalooban ng Diyos, kundi kung ano na po yung gusto niya, kung ano na po yung makapagpapasaya, kung ano na po yung makapagpapaligaya sa Kanya. Yun na po yung kanyang priority. Yan po isang uri ng spirit of pride. Kapag dumating po sa buhay ng bawat isa po sa atin, kaya bantayan po natin yung ating mga sarili. Baka po mamaya, dumarating na po sa point ng buhay mo kapatid, na ikaw ay nakapagmamalaki na sa harapan ng Diyos. Alam niyo po, nakatatakot kapag dumating sa point ng tugatog ng buhay natin na dumarating na po yung tagumpay, dumarating na po yung mga opportunities. Yan po yung nakatatakot, sapagkat baka po isang araw makalimutan lang po natin na higit sa lahat ang ating pong parangalan, ang ating pong unahin, ang ating pong papurihan, ang ating pong pasalamatan ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na kung anuman ang meron tayo ngayon at kung anuman ang narating natin sa buhay, makalimutan natin lahat yan ay dahil sa Diyos. Yun po ang pinakamasakit, sapagkat nabulag, nasilaw ng tagumpay, ng pagpapala, nasilaw ng karangyaan. Nakalimutan niya, nanakaw mula sa puso niya at isip niya, na kaya pala niya narating yon dahil biyaya lamang ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mga kapatid, anuman ang ating marating sa buhay, anuman ang ating ma-achieve sa buhay, anuman ang mga bagay na maipundar natin, huwag niyong kakalimutan lagi na ipagpasalamat yan. Iiyak mo yan, dahil lahat yan ay dahil lang sa biyaya at kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Wag po natin kakalimutan, mga kapatid, na maipagmalaki na po natin anumang meron tayo, anumang narating natin, na dumating isang araw na hindi natin namamalayan na pagmamalakihan na pala natin ang Diyos. Ganyang katuso ang kaaway si Satanas, na mismong ikaw at ako, hindi natin namamalayan na nagkakaroon na pala tayo ng spirit of pride, pagmamalaki, pagmamapuri, pagmamayabang sa mga bagay na meron tayo, na nakakalimutan natin na ibalik ang the best na papurit, pasalamat at pagsunod ng tapat sa Diyos, sapagkat napasok ka na, sapagkat natamnan ka na ni Satanas ng spirit of pride. Ganyang katuso po si Satanas. Kaya po, mga kapatid, yan ang kauna-unahan na dapat po ay atin pong matalo. Ikalawa, na pangunahin na itinatanim ng kaaway sa bawat isang mananampalataya, sa bawat isang tao, even sa bawat isang lingkod ng Diyos, ay yung lust. Yung pong hilig ng laman, yung pong pagnanasa, yung makalaman, makamundong pagnanasa. Ang napakasarap po kasing pagnanasa ay pagnanasa na desire na patungkol sa nais ng Diyos. Pero merong ginagawa si Satanas sa buhay ng bawat isang tao, na tatamnan ka sa isip mo, sa puso mo, sa damdamin mo ng maling pagnanasa. At yung pagnanasang iyon, kapag ikaw ay na-quote nun
nung lust of the flesh. At dahil ito ay naitanim ng kaaway, iyan po ang magpapahirap sa bawat isang tao para makapagbalik, makasunod ng tapat sa Diyos, sapagkat aalipinin siya ng tinatawag na lust of the flesh. Minsan, nakahiga ka lang, biglang papasok sa isip mo, magugulat ka, biglang may maiisip ka, pag naisip mo yung bagay na yon, yung damdamin mo, mararamdaman yon, gagapang sa kabuuan ng iyong katawan yon, na nasain mo ng isang bagay na alam mo namang ito'y hindi kalugot-lugot sa Diyos, pero ang lakas ng conviction ni Satanas para iparamdam sa iyo yung tinatawag na spirit of lust of the flesh. Magnanasa ka. Na alam mo yung pagnanasa na yon ay hindi kalugot-lugot sa Diyos. At yon ang magiging dahilan para ikaw ay maalipin at hindi makapagpatuloy na makasunod ng buong katapatan sa Diyos. Kaya ano sabi ng Bible? Balikan natin yung kaninang binasa natin. Unang Juan chapter 2 verse 16, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, lahat ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman. Liwanag po mga kapatid, lahat ng bagay na nakikita natin sa mundong ito ay pwede tayong pukawin sa pamamagitan ng ating mata at isip. At kapag nahumaling ka sa mga bagay na yan na hindi aayon sa kalooban ng Diyos, yan po ang itinatanim ni Satanas na tinatawag na lust of the flesh, na maglalayo sa atin, maglalayo sa iyo sa presensya ng Diyos, maglalayo sa iyo sa iyong tapat na pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. Ganyan katuso si Satanas. Pasanin niyo po minsan sa mag-asawa. Kahit magkasama sila, maganda ang relasyon. Pero pansinin niyo po, kung hindi yung babae o yung lalaki, once na nakakita siya ng maganda, gwapo, kahit may asawa na siya, nahumaling siya sa kanyang paningin, naramdaman niya yung kakaibang pagnanasa. Yan ang atake ni Satanas. Kahit alam mong may asawa ka na, ikaw ay kasal, kahit alam mong ayaw ng Diyos, ang ikaw ay pumatol sa ibang babae, ibang lalaki, pero ganyan katuso si Satanas. Lalagyan ka ng pagnanasa sa mata, sa isip, sa damdamin, gagawa ka ng paraan para makilala mo, para magkaroon kayo ng communication ng babae na yon na inoper ng kaaway o yung lalaki na yon. And then after that, ano po ang bunga? Iyon ang magiging dahilan para mawasak ang magandang relasyon. Ganyang katuso si Satanas. Marami pa pong bagay mga kapatid. Ang sinasabi po ng Diyos sa kanyang salita, lahat ng nasa sanlibutan, lahat ay po pwedeng gamitin ni Satan para magkaroon tayo ng negative na pagnanasa. Para kapag ito ay ating ginarap, ito ang wawasak, ito ang magpapabagsak sa iyong tapat na pagsunod sa Panginoon. Kaya sabi ng Lord, maging matalino tayo. Lahat ng pagnanasa na tayo lang ang magbebenepisyo sa ating sariling laman, lahat yan ay hindi mula sa Diyos. Kailangan, kung meron tayong hinihiling na anumang bagay, anumang pangarap, tandaan niyo po, dapat lagi ko sinasabi, ang Lord ang dapat maparangalan sa mga bagay na pinapangarap natin. Amen? Pinapangarap ko po na mabili natin ang lugar na ito, napakalaking halaga, hindi po para sa akin. Pangarap ko po
sa lugar na ito, kahit napakamahal, maipagtayo natin ang Lord ng isang kamanghamanghang building na makita mo pa lang sa labas ay yung glory ng Diyos ay nakikita mo at yung kanyang kapangyarihan at kabutihan. Pangarap ko na pagpasok mo sa loob ng templo at building na sambahan na ipapatayo natin para kay Lord, ay mararanasan ng bawat isa na papasok sa templo ipapatayo natin, ang Diyos ang tunay na mapaparangalan. Amen? Natin niyo po kanina yung ating worship kanina. Sa kabila po na hindi yung lugar na ito'y hindi pa nating ginawa para kay Lord, how much more? Kapag yung isang templo na ating pinagdadausan ay atin talagang inopera yun, pinaganda sa kapurihan ng Diyos, how much more? Na yung kaniyang divine presence ay hindi babagsak sa lugar na yun. Amen! Kaya mga kapatid, dapat lahat ng ating pakakanasain, lahat ng ating dapat magiging pangarap, lahat ng ating dream sa buhay, dapat hindi ito babalik para sa atin lang, pansariling kasiyahan. Dapat una sa lahat, ang magiging first goal and priority natin kung bakit natin hinahangad, inaasam yung mga bagay na yan ay for the glory of our God. Hallelujah. Sapagkat napakaliwanag lahat ng nasa sanlibutan ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman. Ang mga nakatutokso sa paningin at ang karangyaan sa buhay. Kapatid, kapag dumating sa point ng buhay natin na tayo sobra ng pinagpala, napakarami mo ng blessing. Dapat alam mo kapatid kung bakit ka binigyan ng napakaraming blessing. Hindi lang yan para ipunin mo, ipagmalaki mo, ipagyabang mo. Bakit ikaw ay pinagkatiwalaan ng napakaraming ari-arian, napakaraming pagpapala? Dapat yan higit sa lahat magamit para sa kapurihan ng ating Panginoon Diyos. Amen? Napakaraming mayayaman, napakararangya ang buhay, pero nakalulungkot, ipinagyayabang, ipinagmamalaki, ipinagmamapuri ang lahat na kanilang na-achieve sa buhay, pero nakalulungkot, wala pong ginagawa para ibalik ang papurit pasalamat sa mga bagay na kanila pong na-achieve sa buhay. Wala po. Yun po ang nakalulungkot. Yun po ay isang maliwanag na pagdideceive ng kaaway. Yun po ay isang mali po na estado sa buhay na pagnanasa, ninasa niya yun, nag-effort siya, nagsumikap siya, pero para ano? Para ano? Para ipagyabang lang, para ipagmalaki lang, para i-display lang, para tumulo lang ang mga laway ng kanyang mga kakilala at ipagmalaki niya na ito ko ngayon na dati nyo na minamaliit. Wala pong masama na tayo ay yumaman, magsumikap. Wala pong masama na tayo ay mapagpala at tumanas ng pagpapala. Pero po ang masama nga po, yung dumating po sa point ng buhay natin, yung spirit of pride ay hindi natin namamalayan na ipinagmamalaki na po pala natin, ipinagyayabang na po pala natin na nakakare off po lahat sa atin yung lahat ng ating narating at naipundar sa buhay. Hindi po na ibabalik ang parangal sa Diyos na nagtiwala sa mga bagay na meron tayo. Kaya po mga kapatid, yan ang ikalawa na pakaingatan po natin, yung tinatawag na lust, yung pong tinatawag na maling pagnanasa. And then ikatlo, na pangunahin na matinding kaaway na po pwedeng itanim sa isip at puso ng bawat isang mananampalataya, ng bawat isang tao, even ng mga lingkod ng Diyos, ay greed or
greediness. Kasakiman. Alam niyo po, yung ikaw ay meron, alam mong meron ka, pero ang iniisip mo pa rin yung sarili mo. Pero hindi natin nakikita yung pangangailangan ng bawat isang tao sa paligid natin na karapat-dapat tulungan at bigyan at bahaginan. Yun po'y isa na pong spirit of greediness. Na dapat po ingatan po natin mga kapatid na huwag dumating sa point ng buhay natin na maramdaman natin na tayo po ay yun lang pong pagiging makasarili, na hindi mo nakikita yung pangangailangan ng iba, nakasentro po tayo sa sarili po nating assurance. Yung po'y isa na pong pasimula na yung spirit of greediness ay unti-unti na pong ibinabaon, itinatanim ng kaaway sa puso at isip ng bawat isang tao. Ano po ang sabi ng Bible? Luke chapter 12 verse 15. At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Pansinin niyo po, lahat ng uri ng kasakiman. So makikita po natin, marami palang klase ang tinatawag na greediness. Hindi lang po isang klase yan, hindi lang po dalawang klase yan, sapagkat sinasabi ng Diyos sa kanyang salita, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. Ito po kasi yung goal ng napakaraming tao. Kaya nag-aaral ng mabuti, kaya nagsusumikap, kaya nagpapagal, kaya nagpapakasubsob sa paghahanap buhay para talagang lumaki yung kanyang asset, lumaki yung kanyang kayamanan, at at the end of the day, maipagmalaki niya na siya tunay na successful sa buhay sapagkat maipakikita niya sa mundo, sa kanyang mga mahal sa buhay, sa kanyang makakilala, yung lahat ng kanyang na-achieve sa buhay. Pero sabi ng Diyos, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ay wala sa laki ng kayamanan. Kung meron dapat pagpalain, i-bless ang Diyos. Dapat ikaw yon, tayong lahat yon. Pero dapat nating maintindihan at maunawaan kung bakit tayo pagpapalain, kung bakit tayo i-bless ng Diyos. Hindi para ito ay atin lamang i-display, ipagmalaki, ipagmaburi, kundi higit sa lahat kapag dumating sa point ng buhay natin na tayo pinagpapala ng Diyos, tayo maging daluyan ng biyaya at pagpapala ng Diyos para sa marami. Especially para sa gawain ng Panginoon. Amen. Di tayo pagpapalain para ikamada mo lang at ikamada ang mga pagpapala sa iyong kahadiyero para i-invest ng i-invest at isang araw, sabi nga ng Lord doon sa lalaking hangal, punong-puno na ang lahat ng aking mga bodega. Sobra-sobra pa ang aking mga aanihin na mga trigo. Paano ito? Saan ko iimbak ang aking mga trigo? Punong-puno na lahat ang aking mga bodega. Saan ko iimbak ito? Sabi ng lalaking hangal. Alam ko na. Nakapokus, nakakonsentrate ang kanyang buhay, ang kanyang puso, ang kanyang isip sa pagiging greedy. Hindi niya naisip ang daming walang kinakain. Hindi niya naisip ang daming nangangailangan. Punong-puno na ang lahat ng bodega, umaapaw na, hindi na maisara. Meron na naman paparating na mga bagong aanihin sa kanyang napakalawak na lupain. Pero ang concentrate pa rin ng isip niya, paano niya ipipreserve for the near future yung lahat ng kanyang aanihin na trigo, kayamanan, para sa kanyang sariling
assurance. Alam ko na, gigibain ko yung lahat ng aking mga bodega. Magpapatayo ako ng mas malalaki para yung mga bago kong aanihin ay kumasya lahat sa mga bagong bodega na palalakihan ko. Tingnan niyo po yung pag-iisip ng taong greedy dahil natamnan ng kaaway. Wala siyang hindi sumasagi sa isip at puso niya tumulong, mag-share, magpamigay. Ang iniisip niya, i-preserve, ipunin. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Hangal. Sa gabing ito, kukunin ko na ang buhay mo. Sino makikinabang ng mga kayamanang pinagbuhusan mo ng lakas, panahon, at oras? Makita niyo mga kapatid, hangal ang isang tao sa harap ng Diyos na walang ginawa, bagamat napakasipag, bagamat nakapokus sa paghahanap buhay, pagtatrabaho, walang masama to. Pero ang hindi maganda sa harapan ng Diyos, masyado siyang sakim, masyado siyang makasarili. Lagi nakasentro sa kanyang sariling sitwasyon at kalagayan, yung kanyang pagpupunyagi sa buhay. Sabi ng Diyos, ngayong gabi hangal, kukunin ko na ang buhay mo. Sino ang makikinabang sa iyong mga kayamanang yan? So meaning to say, mga kapatid, kailangan maging matalino tayo. Huwag dumating sa point ng buhay natin yung spirit of greediness na ini-inject ni Satanas ng kaaway sa isip at puso ng bawat isang tao. Dapat maging daluyan tayo ng biyaya. Mga kapatid, habang pinagpapala tayo mga kapatid, habang ibinibless ka kapatid, ikaw ay maging daluyan ng biyaya at pagpapala, maging masaya sa puso't isip natin, ang patuloy na maging mapagbigay, laging ibinabahagi, laging isinishare ang mga bagay na ipinagkatiwala ng Diyos. Hallelujah! Sapagkat yan ang ikatlo, pangunahin, nakaaway ng bawat isang tao na ini-inject ni Satanas. Sabi po sa Ephesians chapter 5 verse 5, alam na ninyo na walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong mapakiapid, mahalay o sakim, sapagkat ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Wanag po mga kapatid, hindi makapapasok sa kaharian ng Diyos ang isang tao na kahit siya ay nakakilala sa Panginoon, pero siya ay sakim. Sapagkat ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Bakit po? Kasi maaaring sinasamba na niya halos ang mga bagay na naipundar niya, ang kanyang salapi, ang kanyang kayamanan, sobra na yung pagpapahalaga niya sa bagay na ito. At ang sabi ng Diyos, ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Nagiging idolatry. Hindi makapapasok sa kaharian ng Diyos ang isang taong dumating sa point ng buhay niya na siya po ay nagiging greedy na. Mga kapatid, sa panahon natin kahit hindi pa tayo mayaman, pakana sa inyo mga kapatid na maging laging bukas ang inyong palad. Laging bukas ang inyong puso. Kasi bakit? Kung sa panahon na ikaw ay hindi pa mayaman, pero laging tikom ang ating kamay, ang ating puso, titiyain ko po sa inyo, kapag kayo ay umunlad at umasenso sa buhay, iyan po din po ang magiging
kultura ng iyong puso at isip. Pero kapag ikaw ay likas na mapagbigay, matulungin at laging bukas ang kamay at puso, titiyain ko sa inyo, kapag ikaw ay pumunlad at umasenso sa buhay, lalo kang magiging generous. Hindi ka magiging greedy. At yan ang kinalulugdan ng Diyos na buhay. Okay, ipinakita ko po ngayon sa inyo ang tatlong pangunahin na matinding kaaway ng tao para siya ay hindi makasunod sa Diyos. Ngayon, ito naman po yung the three main secret to defeat the three main enemies. Handa na ba kayo mga kapatid? Number 1, humbleness, cancel pride. Ang pagmamalaki, ang kayabangan, ang kataasan, the spirit of pride, ang pantapat lamang po dyan para i-conquer, para i-overcome ang negative spirit na yan mula sa kaaway ay yung tinatawag na spirit of humbleness. Spirit of humility. Kapag tayo po ay nagkaroon sa puso at isip at buong pagkatao natin ng tinatawag ng spirit of humility, kaya nating i-conquer ang spirit of pride na ini-inject ni Satanas. Kasi kapag ikaw ay nagkaroon ng spirit of pride, magsisimula na ikaw ay magiging mayabang, magiging mapagmapuri, magiging mapagmalaki. But the moment na tayo ay nasosok ng spirit of humility, ano man ang nararating mo sa buhay, ano man ang nangyayari sa buhay mo, patuloy po tayong may kapakumbabaan sa harapan ng Diyos. At may kapakumbabaan sa harapan ng tao. Una sa lahat, sa harapan ng Diyos. Hindi po makakapag-penetrate ang tinatawag na spirit of pride sa ating buhay. Sapagkat tayo po ay so coat ng spirit of humbleness. Ano ang sabi ng Panginoon sa Santiago chapter 4 verse 10? Magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon. Ano gagawin ng Lord? Itataas kayo ng Panginoon. Tingnan niyo po yung napakatinding benepisyo and reward ng pagiging humble. Naalala ko po si David. Si David po kahit may gatas pa sa labi, napaka-humble niya sa harapan ng Diyos. Napaka-faithful niya sa harapan ng Diyos. Dahil humble siya. Lagi niyang ipanagmamalaki, walang makalaban kay Goliath. Kahit yung si Saul, kahit yung mga kapatid ni David na mga 5-star general, walang makalaban. Si Abner, wala, lahat natakot. Pero ano sabi ni David? Ako po ang lalaban, Haring Saul. Tatalunin ko yan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng aking Diyos na si Yahweh na pinaglilingkuran. Hindi po nagyabang kahit nakipagbubuno sa oso, sa leon. Kapag inaagaw ng leon at oso yung kanyang mga alagang tupa, nakikipagbuno siya, sanay siyang makipagbuno. Patak siya sa pakikipaglaban sa mababangis na hayop sa disyerto. Pero hindi niya ipinagyabang yung kanyang galing at husay at lakas sa Haring Saul. Bagkus ang sabi niya, tatalunin kita, Goliath, sa pamamagitan ng aking Diyos at Diyos ng Israel. Amen? Makikita po natin si David, yung pagiging humble, yung lagi niyang talagang meron siyang mapagpakumbabang puso, kahit may maipagmamalaki siya, pero hindi po yun lumalabas sa labi niya. Kaya tama po ang sabi ng Diyos sa kanyang salita in the book of James chapter 4 verse 10. Ang taong mapagpakumbaba, itataas ng Diyos. At ang taong nagpapakataas ay ibabagsak ng Diyos. Humbleness, cancel, conquer the spirit of pride.
Kalabitin niyo po yung inyong katabi, left and right. Sabihin niyo po, kapatid, manatili ka lang maging humble. Habang tayo'y nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao, habang nananatili po sa atin ang spirit of humbleness, spirit of humility, dumadaloy sa puso, isip at buong pagkatao natin, hindi tayo kahit kailanman kayang gapiin at talunin na ini-inject ng kaaway na spirit of pride. At kapag tayo ay patuloy pong tapat na lumalakad ng may kababaan, alam niyo mga kapatid, mararanasan po natin ang galaw at pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. At yan ang kinalulugdan ng Diyos, yung mga tao na kahit ano narating sa buhay, yung mga tao na kahit nagtagumpay, naging successful, nagprosper, umunlad, umasenso, pero patuloy na nakasayad ang kanyang paa at puso sa lupa sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga tao. Matthew chapter 18 verse 4, ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang context po kasi dyan, sa Matthew chapter 18, yung 12 alagad ng Panginoon, that time na hindi pa sila nababaptize ng Holy Spirit, sila po ay makamundo pa ang isip at puso nila. Pero sila po ay dinidisciple na ng Panginoon. Pero dahil hindi pa bumababa ang Holy Spirit sa mga puso, sila po ay nagpapataasan, nagpapayabangan, nagtatanong, sino kaya sa atin ang uupo sa kanan ng ating Panginoon kapag tayo nasa langit na? Nagtatalo-talo po sila, nagtatanungan po sila. Narinig to ng Panginoon sapagkat sila po'y patuloy na merong spirit of pride. Walang gustong magparaya. Lahat gusto umupo sa kanan ng Panginoon sa trono sa kalangitan. Nag-uusap-usap sila, nagtatalo-talo sila, nagdi-debate sila. Pero sabi ng Panginoon sa kanila, nung marinig yung kanilang mga pagkukwentuhan, yung kanilang mga pagmamalaki, nakasentro sa kanilang mga sarili, sabi ng Panginoon, ang sino mang nagpapakababa, gaya ng batang ito, ang siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Bakit ginamit ng Panginoon ang isang bata? Kasi nga po ang isang bata, kahit nag-away yung dalawang bata, maya-maya lang po, pati na po yung bata. Kahit sila'y nagsuntukan, nagsabunutan, pero dahil bata, pusong bata, isip bata, pagkatapos ng pag-aaway nila, nagyayakapan, pati na sila. Yung bata, kung ano yung sinabi mo, paniniwalaan yun, aasahan ng isang bata. Napaka mapaniwalain ng isang bata. Yung bata, kung ano yung nakita, kung ano yung narinig, eksakto, walang labis, walang kulang. Tanungin mo, sasabihin niya kung ano yung nakita, kung ano yung narinig, pero yung matanda, may dagdag, may bawas. Yung matanda, kapag nag-away, nakatanim ang galit, hinanakit, puot, sa kanya nakaaway. Tama, mali. Kaya ginamit ng Panginoon, kapag kayo tumulad gaya ng isang bata, kayo ang magiging pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Kapakumbabaan, kalinisan ng puso at isipan ang gusto ng Panginoon. Kaya, the moment na tayo naging mapagpakumbaba, ang spirit of pride ay atin pong makokonquer. Next point, prayer cancel lust. Kapag kayo po ay may nararamdaman na matinding pagnanasa, nakalagay na sa isip nyo, nararamdaman na ng damdamit puso nyo,
Gumagapang na sa buong katawan nyo, isang araw na ang ganda-ganda ng mood mo, nakahiga ka lang, nakaupo ka lang dahil nag-iisa ka, pero dahil may nakita ka, may pumasok bigla sa isip mo, gumapang na po yung tinatawag na negative lust. Yung maling pagnanasa na mula sa kaaway, ang sagot lang po para makonquer natin yan. Luhod. Luhod. Luhod lang po sa Panginoon ng may kapakumbabaan. At kapag tayo po ay laging nananalangin, nagbababad sa panalangin, yung nararamdaman mo na spirit of lust na mula sa kaaway, iko-conquer po yun ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos dahil yung isip at puso natin ay nagpapasimula tayo na kumonek sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya hindi ka matetempt, hindi ka matutokso kapag tayo po ay laging babad, always connected the Spirit and divine presence of God through our prayer. This is the main secret to defeat the main enemies. Maging lagi tayo magbabad sa panalangin. Testingin nyo mga kapatid yung sinasabi ko po sa inyo. Kapag isang araw, natetempt ka, natutokso ka, may matinding pagnanasa na pumapasok sa isip mo, sa damdamin mo, at parang gusto nang pagalawin ang iyong katawan, ihakbang ang iyong paa, igalaw ang iyong kamay, sapagkat pumapasok na sa isip mo, sa damdamin mo, lumalaganap na yung matinding lust. Nagnanasa ka na, parang hindi mo na kayang makontrol yung sarili mo sapagkat kinakain ka na ng spirit of lust mula kay Satanas. Umpisahan mong lumuhod. Umpisahan mong magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Idulog mo sa Panginoon, Lord, hindi ko po kaya to. Inaamin ko, Panginoon, hindi ko po kaya, Lord, yung nararamdaman kong maling pagnanasa. Ako po ay sumusuko sa inyo, Panginoon, humihingi ng tawad, Lord. Stretch your mighty hands, O God, and blow your mighty power and your divine presence, O God. Lord, gumalaw kayo. Tulungan niyo po ako. Kapatid, I tell you, makikita mo unti-unti, yung isip mo, yung damdamin mo, may mararamdaman ka na kakaiba, na yun po ay gumagalaw na ang Espiritu ng Diyos by the power of the Holy Spirit. Yung negative thinking mo, yung negative emotion mo, ika-cast out yun sapagkat walang magagawa ang Espiritu ng kaaway sa banal na Espiritu na gagalaw sa iyo at gagalaw sa akin through humble prayer for our God. Amen? Hallelujah. This is the main secret weapon para i-conquer natin ang spirit of lust, ang pagnanasa na inilalagay ng kaaway sa ating puso at isipan. Ano ang sabi ng Bible? Matthew 26 verse 41. Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang utos ng Panginoon, di bali tayong mapuyat sa pananalangin. Sapagkat kapag tayo nagpupuyat, nag-expend ng more time sa pananalangin, sa pagpupuri, sa pagdulog sa Diyos, yung spirit of lust, yung spirit of temptation na nandyan lang, ito'y ma-overcome natin. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit mahina ang laman. Mahina yung laman natin. Kaya yung kahinaan ng laman natin, i-overcome ito ng galaw ng banal na espiritu na sa atin. At para maranasan natin yung galaw ng banal na espiritu, kailangan nating magbabad sa pananalangin.
magpuyat sa pananalangin. Tanungin niyo po yun yung katabi. Kalapitin niyo, kapatid, saan ka nagpupuyat? Ano sagot? Saan daw nagpupuyat? Lalo yung mga kabataan, saan nagpupuyat? Kaya hindi ma-overcome mga kapatid eh. Never ma-overcome ng napakaraming kabataan ang kalabit pa lang ng kaaway, tumataas na 2 kamay kagad. Kinakalabit pa lang ng kaaway yun. Taas na 2. Bakit? Kasi hindi nagpupuyat sa panalangin. Hindi nagpupuyat para sa gawain ng Panginoon. Hindi nagpupuyat sa salita ng Diyos. Saan napupuyat? Ang pinakamatindi na panlaban natin kapag umaatake ang gawa ng kaaway, we need to humble heart with prayer. Lagi lang po tayo more spend time about prayer. Mga kapatid, kami pong lingkod ng Diyos, mas matindi po ang aming laban. Hindi po araw-araw, segundo lang po ang tindi ng aming laban. Kaya kailangan po namin talaga na dumulog sa Panginoon, magbabad sa panalangin. Kasi sa ganang sarili po namin, mahina yung aming flesh. Sabi ng Diyos, mahina yung laman niyo. Dahil yung mahina yung laman niyo, para makonquer niyo, mapagtagumpayan niyo ang kahinaan ng laman niyo, yung Espiritu lagi nakahanda. At laging prepare ang Espiritu ng Diyos, ang kailangan lang, i-connect lang po natin yung ating isip at puso through prayer. Amen? Paano iikot yung ventilador na ito kung hindi mo isasaksak doon sa outlet? Paano aandar yung mic kong ginagamit na ito kung hindi mo isasaksak sa outlet ang kanyang connection? The same thing with us. Paano aandar at mag-ooperate ang laging espiritu nakahanda na nandyan lang kung hindi tayo ko-connect sa Diyos, sa Espiritu ng Diyos through prayer? Kaya napakahalaga mga kapatid. Kaya ang ating Panginoon, pansinin niyo po, pag pinag-aralan niyo ang ating Panginoon, hindi siya nagkukulang sa panalangin. Lagi siya nakababad sa panalangin. Mag-uumpisang manalangin pagdapit hapon, matatapos po ng halos madaling araw na. At paggising sa umaga, pupunta sa isang lugar na tahimik, muli na naman po siyang mananalangin. Tinapos ang kanyang maghapon sa pananalangin, bago gumawa sa umaga, babangon ng madaling araw, uumpisahan na naman ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang buhay at sarili sa pananalangin. Una at simula, lagi siyang nakababad sa panalangin sa kanyang Ama. The same thing with us. Ito ang kailangan po natin mga kapatid, na magbabad tayo through prayer. Ano man ang nangyayari, ano man ang nagaganap sa kapaligiran, ano man ang nakikita mo, ano man ang napapakinggan mo, babad lang tayo sa panalangin. Ano man ang ating pinagdadaanan sa buhay, ano man ang iyong sitwasyon sa buhay, ano man ang iyong na-experience sa buhay, negative and positive situation, luhod lang sa panalangin. Sapagkat walang bagay na mahirap sa Diyos natin nakilala at pinaglilingkuran. Praise God. Hallelujah. Kaya po, lagi po tayo mag-expand ng panalangin para po sa ating Panginoon. And then, bakit kayo natutulog? Tanong niya. Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig na tukso. Yan po ang sinabi ng Panginoong Hesus kay Peter at kay John. Nung iwanan niya sa isang lugar at siya po'y nanalangin. At pagbalik po niya, tulog yung kanyang alagad. Kaya sabi niya, pinagsabihan niya ang kanyang alagad, bakit kayo natutulog? Bakit hindi kayo manalangin para hindi kayo madaig ng tukso? Kaya po mga kapatid, kapag may nararamdaman kayong tukso, meron kayong nararamdaman na matinding pagnanasa na pumapasok sa isip nyo, nararamdaman nyo, na alam nyo yung pagnanasa iyon ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Luhod lang.
pagpapakumbaba lang sa harapan ng panahon para ma-overcome natin yung tukso na yun. And then, giving cancels greed. Yung kasakiman, yung pagiging makasarili, alam niyo matinding panlaban doon? Yung maging mapagbigay tayo. Yung pagiging generous, yung pagiging giver, alam niyo mga kapatid, yun ang pantapat sa spirit of greediness. Kasi yung mga taong saking, yung mga taong greedy, wala na po yung puso para tumulong. Sila po'y sakim. Meron na po, kinakamkam pa yung lupa, yung kayamanan, yung ari-arian ng kanyang kapwa, ng kanyang kapatid. Napakayaman na niya, kinakamkam niya pa yung kakarampot na kayamanan, yung kakarampot na lupain ng kanyang mga kapwa. Spirit of greediness. Gawa po ng kaaway yun. Pero, para ma-overcome natin ang spirit of greediness na itinatanim ng kaaway, maging giver po tayo. Maging mapagbigay po tayo. Kahit walang conviction. Sabi ko nga mga kapatid, kasi nature na natin ang pagiging mapagbigay. Ba, minsan may nagbibigay lang kasi kinukonvict ng Lord. Pero sa akin, kahit walang conviction, basta meron ka, kasi automatic yun, yung puso mo ay napaka-giver. Ang masakit mga kapatid, minsan, may conviction na ng banal na espiritu, pero lumalaban pa. Kinukonvict na ng Holy Spirit na siya ay tumulong, siya ay magbigay, pero nilalabanan niya yun. Iniisip niya yung kanyang sarili kapakanan, yung po yung mabigat, yung meron na pong pangungusap, meron na pong conviction ng banal na espiritu, pero pinipigilan niya. Pero merong mga tao na automatic dahil ang puso ay talagang generous, giver. Yan po ang mga taong never na mapapasok ng spirit of greediness. Sapagkat ang kasakiman, sabi nga po, ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. At hindi makapapasok ang isang tao kahit nakakilala sa Panginoon kapag siya ay merong spirit of greediness. Hindi maliligtas. Ano po ang sabi ng Diyos sa kanyang salita? Kawikaan 11:24-25. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit naghihirap ang tikom na mga kamay. Tingnan niyo po yung pangako ng Diyos sa kanyang salita. Ang taong mga giver, ang taong generous, ang deklarasyon ng Diyos. Dadaloy at dadaloy ang biyaya mula sa Diyos. Lalo siyang pagpapalain, lalo siyang ibibless sapagkat yan ang pangako ng Diyos. Pero may sumpa. Ano sumpa ng Diyos? Ngunit naghihirap ang tikom na mga kamay, tikom na mga puso. May sumpa ang Diyos sa mga taong greedy. May kakayahang tumulong, may kakayahang magbigay, pero dinadakot. Sabi ng Diyos, ngunit lalong maghihirap ang mga tikom na kamay, tikom na puso. Sapagkat yung kanyang pagiging greedy, hindi mula sa Diyos, mula sa kaaway. Verse 25, ang taong matulungin ay luluwag ang pamumuhay. Alam niyo po yung taong matulungin, yan po yung generous, yan po yung giver pa rin. Kaya kapag matulungin ka, naging matulungin tayo, naging mapagbigay tayo, bukas ang bintana at pintuan ng kalangitan sa buhay ng bawat isa sa atin. Magugulat ka, mamamangha ka, dumadaloy ang mga opportunities, dumadaloy ang mga pabor, dumadaloy ang highly favor. Bakit? Iyan ang pangako ng Panginoon. Praise God. Para matalo natin ang spirit of greediness, dumating sa point ng buhay natin, consistent, always maging
generous tayo. Maging giver tayo sapagkat ang pangako ng Diyos patuloy at patuloy at patuloy at patuloy, hindi hihinto ang daloy ng biyaya at pagpapala na magmumula sa Diyos. Ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Kapag marunong tayong tumulong sa lahat ng bagay, even sa gawain ng Panginoon, magbabalik ng tulong sa atin walang iba kundi ang Panginoon Diyos. Tandaan niyo po yan. Kapag tayo ay bukas ang palad, bukas ang puso, napakamatulungin. Sabi ng Lord, ang marunong tumulong, tiyak na tutulungan. At ang isa sa tutulong sa atin, ang ating Diyos na pinaglilingkuran at sinasamba. Amen. Give the best clap offering for the Lord. Yan po ang tatlo na sikreto na ating pong ipantatapat sa tatlong pangunahin na magiging kaaway natin na itinatanim ni Satan. Ang pagiging humble, ang pagiging prayerful, ang pagiging generous at pagiging giver. Tayo ay magtatagumpay sa matinding laban ni Satanas. Amen! Then last verse, conclusion, Pahayag chapter 3 verse 5, ang magtatagumpay ay daramtan din ng puti. At hindi ko aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilanlin ko siya sa harapan ng aking Ama at ng kanyang mga anghel. Mga kapatid, ang magtatagumpay, sabi po diyan, ay daramtin ng puti. Habang tayo ay nabubuhay sa ibabaw ng lupa, kahit ikaw ay mananampalataya, kahit ikaw ay naglilingkod sa Diyos, meron tayong laban araw-araw. At dapat mapagtagumpayan natin yung laban na yon. At ang pinakahead ng ating kalaban ay walang iba kundi si Satanas. At yun niya po yung kaniyang main tools na ginagawa sa atin. Pero, the moment po tayo nagtagumpay, sabi po ng Diyos sa kanyang salita, hindi aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang, ang kanyang pangalan. Makinig kayo. Hindi daw po aalisin ng Panginoon ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Kasi po, kapag wala ang ating pangalan sa aklat ng buhay sa langit, hindi tayo makapapasok. Take note, mga kapatid, makinig kayo mabuti. Hindi aalisin. So, meron palang tendency na kahit nakasulat ang pangalan ng isang tao sa aklat ng buhay, ay po pwedeng mabura. Hello? Pwede palang mawala. Kasi bakit? Kasi nga, sila yung mga naging talunan sa atake ni Satanas. Ang mananatili lang ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay sa langit ay yung mga manampalataya at naglilingkod sa Panginoon na nagtagumpay. Kaya mga kapatid, yung mensahe na ito ngayong umaga ay isang malaking pagpapala at blessing sa atin. Bakit? Para hindi mabura ang ating pangalan sa aklat ng buhay. We need to victory against the enemy. Amen! Kailangan natin magtagumpay. At yung tatlong susi, ito po ngayon. Maging humble, maging prayerful, at maging mapagbigay.